what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babae, no? At ngayon ay pag-uusapan naman natin ang balita mula sa channel ni Ariel TV. At sabi nga po niya dito, no? China, walang tigil sa pagpapadala ng barko sa West Philippine Sea. Hindi kami takot. Aalamin natin yan at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, huwag niyo pong kakalimutang i-subscribe din ang channel ni Ariel TV. Nandiyan po sa ibaba ang link, mga babayan, no? At subscribe nyo po ang channel ni Ariel TV. At kung kayo naman po ay bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutang pakilike naman po ang ating video. Yun lang po ang aking request sa inyo, mga kababayan. At sa mga bago pa lang po sa ating channel, pa-click naman po ang subscribe button dyan sa ibaba. At syempre, ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video upload natin. Okay, so wag na natin patagalin. Umpisahan na natin to. Let's go! Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China tuloy-tuloy ang pagpapadala ng barko sa West Philippine Sea. Ito yung isa sa mga nakikita natin problema po ngayon, no? Diyan sa West Philippine Sea, na kung saan talaga namang tuloy-tuloy, no? Yung pagpapadala ng barko ng China diyan sa West Philippine Sea. Nandiyan na po yung mga kanilang Chinese militia vessel na sangkaterba po, no? Napakalat-kalat dyan sa West Philippine Sea. At ang kanilang China Coast Guard, syempre, hindi po yan mawawala dyan. At ang mangilan-ngilang mga PLA Navy ship o mga gray ship, mga babayan. Ayan po, at nakikita natin, no? Na sangkaterba po at nagkalat sila. Pero syempre wala tayong magawa, no? Dahil kokonti nga naman yung barko ng Pilipinas. At nakikita naman natin ngayon, no, ng ating gobyerno patuloy na gumagawa ng paraan, no, para mas lalong palakasin, no, ang ating depensa, mga pagpapatrolya diyan sa West Philippine Sea. Okay, so ano kaya masasabi ng mga pro-China dito? Ituloy natin. Pilipinas magpapadala din. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines na nadagdagan pa ang bilang ng mga barko ng China na namamataan sa West Philippine Sea. Well, hindi na po nakakapagtaka, no, na talagang dumadami po yan, mga kababayan. Lalo na ngayon, no, papalapit na naman ang mga balikatan exercises, no, dito sa ating bansa. At maalingaw-ngaw ang usap-usapin na maraming mga barko, no, mula sa iba't ibang bansa na lalahok diyan sa balikatan exercises na yan. May mga Japanese Navy, US Navy, no, darating din at talaga namang mukhang magkakagirian diyan. At sana wag magkaroon, no, ng mga engkwentro, syempre. Maiwasan natin yan dahil talagang napakalaking gulo po niyan, mga kababayan, no. Kay AFP spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla, mula noong ika-19 ng Marso, aabot sa 8 Chinese maritime militia vessels, at 6 na mga barko ng China Coast Guard din ang namataan nakapalibot sa Bajo de Masinloc Shoal. In terms of our territorial defense operations or the West Philippine Sea, the following are the sightings of Chinese vessels in the West Philippine Sea as of 4:30 p.m. March 19. In Bajo de Masinloc, 6 China Coast Guard vessels and 8 China maritime militia vessels. In Ayungin Shoal, that effectively tests the Army's capability to move, maneuver, and sustain large-scale forces during combat operations. Gayunpaman ay sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, na hindi nila batid ang dahilan sa likod nito at ayaw din aniya nilang gumawa ng anumang uri ng espekulasyon ukol dito. Kasabay nito ay muli namang tiniyak ni Commodore Trinidad na hindi pa rin maituturing na nakakaalarma ang aksyon na ito ng China, sapagkat normal lamang aniya ang mga aktibidad na ito ng nasabing bansa kung ikukumpara sa mga mas malalang mga ginagawa nito sa nagdaang mga panahon. It's not alarming. Their presence has been fairly constant. If we graph it over a good number of years, there was no major spike. It will become alarming if it would be beyond the capability of the South Sea Fleet. So we have to understand the South Sea Fleet is what China has for the South China Sea. But they are not only what we engage, the South Sea Fleet also faces Vietnam, Indonesia, and the other countries that they have overlapping claims.
Ang Pilipinas, United States, at France ay magsasagawa ng paglalayag sa West Philippine Sea sa susunod na buwan sa isang hakbang na inaasahang magpapainis sa China. Ang Yeah. trilateral naval drills ay isasagawa bilang bahagi ng 2024 balikatan exercise. So ito yung sinasabi natin, no, na sigurado na mga magwawala na naman itong China. No? At sasabihin na naman nila, no, na nagpapataas na naman ng tensyon ng Amerika, ang Pilipinas, pinapataas ang tensyon diyan sa West Philippine Sea dahil sa mga balikatan exercises na to. At aasahan na rin natin, no, ang mga gagawin nilang shadowing, no, diyan po sa West Philippine Sea, dito sa mga gagawin nating exercises na to, mga naval exercises, mga kababayan, no. Gagawin ng China yan, mga shadowing na yan. At ang wag lang nilang gagawin is yung mga dangerous maneuver. Okay, so talaga namang delikado sila dyan, mga kababayan, no? Ayon kay Colonel Michael Logico, executive agent ng exercise, ipinaliwanag ni Logico na ang AFP ay nagsasagawa ng group sales sa panahon ng balikatan ngunit sa loob lamang ng 12 nautical mile territorial waters ng bansa. Yes, sir, Victor. You have the mic. Okay, a group sail is a maritime exercise, and the events that take place there will be a combination of division tactics, search and rescue, vehicle boarding, search and seizure exercises, gunnery exercises, deck landing qualifications, well deck operations. Those are types of exercise. So they will be moving from point A to point B. We will be utilizing the western side of Palawan, extending beyond our 12 nautical miles. So this is also a new thing that we are doing. We've done group sales before, okay, but this time we will be going beyond our 12 nautical mile limitation. So this is, like I said, kasi in previous exercises, we've been limited to just 12 nautical miles. Now we are encouraging, or we are actually venturing outwards. Beyond that. That is the participants. The So participants. ito, mas malayo, no, yung magiging naval exercises dito, mga babayan. Kung dati 12 nautical miles lang, ngayon beyond 12 nautical miles, di ba? So parang itutulak nila dito ang China, papalayo, mga babayan, no? Pero no, kung gagawa ng maling hakbang ang China dito, siguradong gegerahin po sila diyan sa West Philippine Sea. No? Wag lang gagawa ng hindi maganda ang China. Okay, so talagang gegerahin po sila diyan sa West Philippine Sea. Participants will be the Philippine Navy, the U.S. Navy, Philippine Coast Guard, U.S. Coast Guard, French Navy. All countries, big or small, has the right to defend itself. And this right is absolute and inalienable. We are not deterred by how other countries think about what we're doing. Okay? I want to make that clear kasi you cannot defend the country worried about what other people are thinking. Okay? So they will have to take it as it is. Yung group sale will be happening they're going to sail from point A to point B. Yes. Where is that, sir? It will be at the area of West Philippine Sea. Oh. What message do we want to send by holding this group sale? Well, the message that we want to send is that we are serious about defending our territory and we have allies. That's basically it. And the alliance is still going strong. Sir, aside from French and Australian forces, meron pang ibang napadala ng invitation? Na-observe Right now? Okay, the observers, we have about 14 countries that are included in the IOP. So the normal observers that we had since last year, the 12 plus 2 more. So we will... Germany, sorry, it's the top of my mind, there are two more countries. So all in all, there are 14 countries that are included. Most of them from ASEAN, but also countries that are from the region, but not from ASEAN, like Japan, India. Oh. I'll give you the list. I'll prepare the list. Thank you. In that regard, sir, will be being a copy, and they will be forwarding the said requirement to you, Mark. Thank you, sir. Okay.
Sinabi ni Logico na hindi bababa sa 4 na barko ng AFP at isa mula sa French Navy ang sasali sa paglalayag, habang ang kabuoang bilang ng mga kalahok na barko ng US Navy ay hindi pa matukoy. May Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa Estados Unidos na siyang batayan ng naturang aktibidad. Ang kasunduan ng Visiting Forces sa France ay pinoproseso pa rin. Ngunit sinabi ni Logico na maaari pa ring sumali ang Paris sa mga naturang drills dahil isasagawa ito sa labas ng teritoryo. Ipinagkibit-balikat din niya ang inaasahang pagtutol ng China sa mga pagsasanay. Ipinanukala ng isang mambabatas ang pagtatag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sites sa Surigao del Norte para protektahan ang Philippine rice. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, na kailangang maprotektahan mula sa posibleng intruders ang Philippine rice na mayaman sa mineral tulad ng West Philippine Sea na paulit-ulit na pinanghihimasukan ng China. Sinabi din ng kalihim na kulang ang sapat na security at protection at subject sa intrusions ng China at iba pang dayuhan ng Eastern Seaboard ng Pilipinas, na nagiging lagusan din ng mga barkong nagpupuslit ng iligal na droga papasok ng Pilipinas, kaya't ayon kay Barbers na chair din ng House Committee on Dangerous Drugs na mayroong urgent need para secure ang Surigao del Norte mula sa mga drug smugglers at foreign intruders. Pinuri din ng kongresista si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. para sa pagtatag ng Naval Detachment sa Aurora para protektahan ang sovereign rights ng bansa sa may Philippine rice. Ang Naval Detachment sa Aurora ay bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ng bansa. The beauty of the CADC is that we are not only focusing on the Western Front. We are focusing all around the Philippines, west, north, east, and south. The area of Congressman Barbers is close to Surigao Strait. These are sea lanes of communications that we have to guard and to secure. There are 7 that crisscross the country. Up north, we have Basi Channel, International Sea Lanes. We have Verde Island Passage. Below that, we have Mindoro. Southern Palawan, we have Balabac. We have Sibuto Channel. We have Surigao Strait and San Bernardino. Ito ang binabantayan natin for maritime traffic, surface and subsurface. So yes, we need the capability to be able to watch these choke points or sea lanes of communications. The new normal is every now and then interference, every now and then illegal actions, every now and then broadcast, challenging. We have appropriate responses to all their actions. So we are not deterred by whatever action China does in the West Philippine Sea. It has to be very clear, atin yan. And we have every right and the mandate to be there. Alright, so yan mga babayan, no? Malinaw po, no? Naging mensahe, no? Ng ating bansa, no? Na ang West Philippine Sea ay atin po yan, no? So kayo, anong masasabi nyo dyan? I-comment daw nyo sa ibaba ang inyong mga opinion na atin niyang pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At i-click na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.